Good morning mga Lodin! Welcome back to my channel, Kuya Raven Vlog. Ang vlog po natin today ay tungkol sa mahirap daw gawin na cookie. Ito ay tinatawag na macaron. So anyway, first of all, maraming salamat po sa pagsuporta ninyo at pag-still stay dito sa aking small YouTube channel na Kuya Raven Vlog. As I said before, I will do my best to put some more video this 2026 mga Lodi. And ito na yung pinaka-umpisa nating upload na video. Ito po ang share ko sa inyo, yung macaron. So ito po yung mga ingredients niya mga Lodi, nandyan sa screen. Till I'm on top, Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business. So yan mga Lodi, umpisa na natin yung paggagawa ng pinakamahirap daw na gawin na cookie. Ito mga Lodi, kailangan nyo ng panukat. Kung wala kayong ganito mga Lodi, pwede kayong mag-print. Katulad nito na ginawa ko. Mga Lodi, pwede nyo i-print to, then ipapatungan nyo siya ng parchment paper para dun sa pag piping nyo mamaya ng gagawin nating macaron. So pwede kayong mag-print ng ganito mga lods, or kung meron kayong budget, then pwede kayong bumili ng ganito. Meron pang isang klase nito na parang lapad din siya na mat na may sukat. So ayan mga lodi, kakailanganin nyo yan. Then kakailanganin nyo din to at mga piping bag. Number 12 po yung piping tip ko. Number 12. At ilalagay ko lang yan dito para mamaya naka-ready na po kasi yan. Para dun sa ating gagawin na macaron. Ito po yung lalagyanan ko. Yan. So dito natin lalagay mamaya. So anyway, mag-umpisa na tayo mga Lodi. So dito muna tayo sa dry ingredients mga Lods. Ito. So yan na nga mga Lodi, kailangan nyo nito. So ang dry ingredients natin, kailangan talaga tuyo. So mag-ingat kayo, lalong lalo na sa egg mga Lodi pag gagawa tayo ng meringue. So ito yung una natin gagawin, dry ingredients. Pagsasamahin nyo lang yung almond flour mga Lodi at yung ating powdered sugar. So sa almond flour, kakailanganin natin ng 1 and 1/2 cup. So ito ay napaggamitan ko na ng sugar dahil gumawa na nga tayo mga Lodi, na try na natin. So ito ay 1 cup. Walang tayo ng 1 cup dito, ipapatin ko lang. Yan mga Lods, and ilalagay ko dito sa strainer. At syempre, yung ibang gumagawa nito ay nilalagay pa nila sa blender, pero tayo ay hindi na. So yung blender, kaya nila nilalagay doon para maging really smooth yung kanilang magiging macaron mga Lodi. So yan, 1 and 1/2. 1/2 po yan. At yung ibang gumagawa nito, talagang sukat na sukat. By grams mga Lodi, by grams. Kung mapapanood niyo yung mga ibang video, ay by grams sila mga Lods. So isisip lang natin to. At kung ano man yung mga buo-buo dito na maliliit, huwag nyo nang gamitin mga Lodi. Tapon nyo na. So kung ano lang yung masip dito, yun lang. Yan mga Lodi. So ayan, nakita nyo merong mga buo-buo, at kung hindi na siya makayanan ng ating strainer, wag nyo nang pipindutin yan at ipe-press para
para lang makuha itong ano, itapon nyo na ito mga lods. Hindi nyo na kailangan yan. Then next natin isasama dito ay yung ating powdered sugar. So kung makikita nyo, naka-jacket tayo mga lodi dahil sobrang lamig dito sa Vegas ngayon. Ayan, 1 cup mga lods. Ang kulang na yun. Ano ba nakuha? 1 cup mga lodi. Parang kulang kasi yung kanina. Ayan. At ganun din, isisip din nyo to at pagsasamahin. Kung meron din bubu dito, huwag nyo na isama. Yan mga lodi, may mga natitira pang bubo, huwag nyo na isama yan. Then of course ay kailangan nyo ng spatula para haluin to. Then once na mahalo nyo to, set aside nyo na mga lodi. At doon naman tayo sa wet ingredients. So sa mga napapanood ko na gumagawa na ito mga lods, ay nilalagay na nila dito yung konting egg whites, tapos ginagawa nilang parang dough na ito, tapos gagawa silang meringue at saka nila ihahalo. Pero tayo, ito yung madali para sa akin at ito yung isi-share ko sa inyo mga lodi. So once na combine na to, incorporated na sa bawat isa, ay set aside na natin. At doon naman tayo sa ating egg whites mga lodi. Dito naman mga lodi ay gagamit tayo ng 3 large egg. Kukunin lang natin dito ay white. So tingnan natin muna to dito para tignan natin kung may bulok. So pagka may bulok, at least alam nyo na naka-separate at hindi nyo na may lalagay dito yung bulok na yun mga lodi. So, ito ay ginagawa ko lang, ay ni-scoop ko lang to mga lods, yung pinaka egg yolk. Scoop ko lang para hindi siya masama dun sa egg white. Yan. I-separate ko lang na ganyan mga lods. Separate na yan, then yung egg white, didiretso ko na siya dito. At syempre, babalik ko dito yan mga lodi at isa-separate ko ng lalagyan mga lods. So lalagay ko lang siya dito para mamaya yung gagawin nating yema. Yema lang naman pa, simpleng panlalagay natin sa gitna mga lodi. Alam nyo na siguro gumawa ng yema. 3 itlog lang yun sa isang condense. Painitin nyo hanggang lumapot doon sa ating kawali. Then yun na yun. Wala na kayong lalagay. Lalagyan nyo lang siya ng isang 1 tablespoon na butter and that's it mga lodi. So yan. Ulitin lang natin yung process. Lagay natin ito dito. At kukunin natin yung pinaka egg yolk. Yan. Yan mga lodi. At lalagay ko lang yun doon. At itong egg white, diretso na uli dito. At yung last na itlog mga lods, same thing. So yung itlog nyo ay kailangang room temperature mga lodi. So yun, meron siyang basag. So hindi nyo na kailangan tong ilagay. So separate nyo na mga lodi. So hindi ko na siya kukunin dahil may basag siya. Basag yung pinaka egg yolk niya. So kukuha na lang ako ng isa. So
So huwag nyo nang ihalo yun dito mga lodi. Katulad sinabi ko, that's the good thing na hindi kayo dumiretso dito. Diniretso muna ninyo dito. So yan. Kukunin ko uli yung egg yolk. Daan-dahan lang para hindi siya masira. Makuha nyo lahat nung pinakakailangan yung egg white. So yan. So yan, isasalang lang natin to sa mixer para makagawa tayo ng meringue. Then after that, lalagyan natin yan ng kahit anong food coloring or food flavoring mga lodi. Pero this time mga lodi, like I said, nakagawa na ako ng ube flavor, ng yung green, yung red. Lalagay ko na lang dyan sa video, panoorin nyo mga lodi. Meron tayong mga mistake doon mga lodi. Pero this time, kinda get used to it to make this macaron better than what I have before the video that I'm gonna show it to you there mga lodi. Lagay ko lang to sa blender, gagawa tayo ng meringue, then after that pagsasamahin na natin yung wet and dry ingredients. So dyan muna kayo mga lods. Dito nga mga lodi, hindi ko na kayo pahirapan pa, dito ko na rin nilagay. So ito ay ilalagay natin sa at least number 6. Medyo maingay mga lodi. So kailangan nating pabulain itong egg whites mga lodi bago natin lagyan ng sugar. Ang gagamitin natin sugar dito ay regular lang, 1/2 cup, naka-ready na mga lods. So yan, focus natin yan para makita nyo mga lodi. Kung makikita nyo, medyo foamy na siya pero hindi yan yung hinihintay natin mga lodi. Kailangan yung talagang foamy siya bago natin ilagay yung ating sugar. So ayan, nakikita nyo foamy na siya mga lodi. So dahan-dahan yung ilalagay ngayon tong sugar mga lodi, pa konti-konti lang. Ganyan lang. At least mga 1 tablespoon at the time or half tablespoon. Ayan. Hintayin lang natin yan maging stick. Okay, balik ko na dito. At tatapusin ko lang itong ating paglalagay ng sugar. Ganyan lang mga lodi. Huwag niyong mamadaliin. So 1/2 cup mga lodi ng granulated sugar o regular sugar. So hihintayin natin itong makuha niya yung pagka-stiff thick niya mga lodi. So tingnan niya. Ito natin to at natin. Ayan mga lodi, nakikita nyo. So medyo tingnan natin kung maaalis ko to. Salo natin. So ayan, pag tinayo nyo mga lodi, hindi pa siya stiff peak. So ayan, malambot pa siya mga lodi. So, ayan o. So hindi pa yan yung ating kukuhanin na pinaka texture ng ating meringue. Kailangan pa natin tong konting halo. So i-speed ko na siya sa number 10 para makuha natin yung pinaka-stick pick. So ayan. So ayan, nakikita niyo mga lodi. Nag-steady na siya. Yan mga lods. Kaganyan na.
Patayo. Ay, okay na yan mga lods. Okay na yan. So, ang gagawin natin dito naman ay tatanggalin na natin ito dito. So dito mga lodi, maglalagay ako ng ube flavor dito sa ating dry ingredients. Pwede na kayong maglagay ng kahit anong gusto nyong flavor mga lodi. So haluin nyo lang itong mabuti. Ganyan, mix nyo lang. At mamaya ilalagay na natin yung ginawa nating mereng kanina mga lodi. So ganyan lang gagawin nyo. Or else pwede rin na ihalo nyo muna yung mereng dito bago nyo lagyan ng flavor na gusto nyo mga lods. So haluin ko lang itong mabuti, then dyan muna kayo mga lods. At ito na nga mga lodi, ginawa nating mereng at pagsasamahin na natin dito yung dry ingredients natin sa wet ingredients. So ipa-fast forward ko na rin to mga lodi at para mabilis ang ating video. So dito nga mga lodi, paghahaluin ko yung wet and dry ingredients natin at makikita nyo may buo-buo dyan dahil dun sa nilagay kong ube flavor na muo yung ating flour. So pwede nyo nang ganituhin yan mga lodi, okay lang. At gaya ng sinabi ko kanina, pwede nyo ring ihuli yung paglagay ng flavoring nyo mga lodi. So nasa sa inyo na yan. So makikita nyo medyo mabilis yung halo dito pero sa original na video niyan ay dahan-dahan lang yan hinahalo mga lodi. So makikita nyo mamaya. At dito nga mga lodi, makikita nyo ay yan, nahalo na yan mabuti at nakita nyo yung kulay mga lods. Kung gusto nyo mas matingkad na kulay dyan, pwede kayong magdagdag pa ng inyong gustong flavoring. So kung makikita nyo, ginaganyan ko yan at hindi na siya lumulubog mga lodi. Yan yung signal na pwede nyo na siyang itigil at ilagay na natin sa piping bag mga lods. So yan, nakita nyo tinuturo ko dyan sa video ay okay na. So pwede na yan. Wag nyong i-overmix or else mga lodi ay hindi mabubuo ang inyong macarons na ginagawa tulad ng mga error ko sa mga naunang video mga lods. So yan, nilalagay ko na ho sa piping bag at magpa-pipe na tayo mamaya mga lodi. So dyan muna kayo mga lods at ipa-pass forward ko na to. So dito nga mga lodi, nilatag ko na yung parchment paper or wax paper kung ano man meron kayo mga lods, at yung nasa ilalim niyan ay yung aking ginawa na print na guide para dun sa ating gagawin na macaron. So sa pagpapipe ay meron ding style yata nito kasi yung iba kong paggawa hindi siya nabubuo talaga mga lodi. So siguro straight lang ang gagawin nyo, i-press nyo, then ikot nyo ganon, or may isa pang technique na i-press nyo, biglang bitawan nyo ng mga ilang segundo, then iangat nyo na yung yung piping bag mga lodi. So ganon yung pinaka-technique na nalaman ko sa paggawa ng macaron. So kapag yung piping bag nyo ay nakatabingi, for sure yun mga lodi na hindi mabubuo yung inyong macaron kasi iba yung pagkakaluto, iba yung balance ng heat siguro. Ganun ang mga na-experience ko
sa paggawa nitong ating trial and error na macaron mga lodi. So yan, ipa-fast forward ko lang ito ulit mga lodi. Ganyan lang gagawin nyo sa pagpa-pipe. Straight nyo lang yung inyong piping bag, press ng kaunti, then bitawan nyo pag press nyo or count. Ito, merong isa pang tip, count kayo ng 1, 2, 3, 4, then bitawan nyo, then yun, iikot nyo or hatakin nyo pataas mga lodi. Yun yung isang tip na ibibigay ko sa inyo na nalaman ko sa paggawa nito. Ayan mga lodi, nakita nyo pag mali yung inyong pagpapipe dito, yan na yung mga hindi na buo mga lodi, kung makikita nyo mamaya. At dito nga mga lodi, makikita nyo naka fast forward na yan. Pagka sa una nyong gawa niyan ay nakakangalay sa kamay yung pag-press and tama sa guideline ng ating macaron dyan mga lodi. So titignan nyo pagkatapos nyan ay i-flat nyo ganyan. So yan mga lodi, matapos nyong i-pipe dyan sa inyong wax paper ay itutok-tok nyo ganyan or i-flat nyo ganyan para mawala yung bubbles. Then kapag may nakita kayong bubbles ay pwede kayong gumamit ng toothpick para ayusin. So pagkatapos nyan ay i-rest natin to ng 30 to 40 minutes bago isalang sa oven mga lodi. So yan nga mga lodi, nakita nyo na yung ating video clips ng ating mga trial and error na video. Marami po akong nagawang kulay green dyan, blue. Yun lang po kasi yung medyo meron tayong kulay sa ngayon. At yun na nga, hindi ko rin napakita sa inyo mga lodi dito sa aking ginawang ube flavor yung pagpasok ng ating macaron sa oven. So, depende po yan sa type ng oven nyo. Sa amin po ay digas. So, yung iba po ay gumagamit ng dikuryente. So, sa akin, nilagay ko ng 300 or 305 degree Fahrenheit dito, hindi Celsius. Kayo na lang pong bahalang mag-convert. Binantayan ko po yan for about 11 to 12 minutes para makita kung luto yung ating macaron. So yan, makikita nyo ngayon sa video na to, pinapakita ko, nilalagyan ko ng spread yung ating video at depende rin yan kung anong gusto nyo. Buttercream, kayo na pong bahalang gumawa. Meron ako ipapakitang clips ng paggawa ng buttercream dyan pero saglit lang, hindi siya totally buo.
At meron din akong papakita dyan na yema. Yan, yung aking nilagay na pampalaman. At magsho-show din ako ng video na kung kayo ay tinatamad gumawa ng pampalaman, ay eto po ay para sa inyo, yung ready-made na mga nabibili sa store. So dito po papakita ko sa inyo yung mga ready-made na nabibili sa store. Na papakita ko po dito ay Walmart, yung mga choices. Ito mga lodi, panoorin nyo yung mga pwedeng pampalaman nyo mga lodi. At eto na nga yung mga pagpipilian nyo mga lodi sa Walmart ko yan nakita dito. So yan, may mga frosting na strawberry, merong iba't iba, lemon, kung ano man yung magustuhan nyo dyan ay pwede nyong gamitin mga lodi. Then the other side, yung paggawa ng yema, kung gagawa kayo, tignan nyo na lang sa mga ibang YouTube na video, and then yung buttercream naman yung nasa baba mga lodi. Yan yung mga pwede nyong gamitin na pampalaman kung kayo ay medyo tinatamad, bumili na lang kayo ng ready-made mga lodi. At dito nga mga lodi, makikita nyo, nilalaklakan ko na itong ating kinuha. Medyo naka-perfect tayo ng gawa dyan. So, katulad ng sinabi ko, depende yan sa type ng oven nyo. So, yan na po yung pinaka-last na video mga lodi. At hanggang sa susunod na video natin mga lodi, ay gagawa ulit tayo ng isa pang trial and error ng mga video na katulad nito mga lodi. So, susubukan natin yan lahat mga lods. So, tingnan nyo yung aking nagawa mga lods. So dito na nga nagtatapos yung ating video mga lodi. Ito yung tinatawag nating the viral cookie, hard to do. Mahirap daw nga ang gawin. Talaga namang mahirap gawin mga lodi at hindi makukuha ng isang beses nyo lang gagawin. At ito ay talagang kinakailangan ng matagal na pasensya sa pagluluto nito mga lodi. Ito yung tinatawag na macarons. So yan na nga mga lodi. At again, I just wanted to say thank you very much for staying and not leaving me on my YouTube channel na Kuya Raven Vlog. Maraming salamat ulit sa inyo mga lodi. Hanggang sa susunod na vlog natin, alam niyo na yung gagawin nyo. So kapag hindi ka pa subscribe, kindly subscribe to my channel Kuya Raven Vlog, and like this video, share with your friends and family. And again, maraming salamat mga lodi. Gagawa pa tayo ng maraming video ulit. Hopefully, makagawa nga tayo this new year na 2026 na maraming video na mapapanood nyo. Hanggang sa susunod mga lodi, paalam muna. Talo. Sorry.